Hello po, good morning sa inyong lahat. Ako po si JDB. Pag-usapan natin ngayon saglit itong downtrend ni VP Sara na nagpapatuloy. No? Sad-sad na naman ho siya ngayon. At ang masakit nito, nako, 10% ang kanyang ikinasadsad. So hindi lang si BBM ang nag-iisa, pati rin ho si Sara. Pero dito sa survey naman ng yung nakaraan si Publicus Asia na talagang, Diyos ko, kulang na lang, apakan pa nila. Kulang nilang apakan pa nila etong si PBBM doon sa survey nila. Pero hindi nila naitago doon sa Publicus Asia yung pagbagsak din ni Sara, 'di ba, sa kanilang survey. Oh. Now, buti naman, 'di ba? Kasi alam niyo naman kung sino yung bossing doon, si Malotikia, na siya namang political strategist ng mga Duterte. So, conflict of interest, right? Now, ito ho, ang Okta Research, merong isinagawa silang research. I believe that was way back November to hanggang December. And so sabi rito, this marks the first time both the trust and performance ratings of the Vice President have fallen below the majority threshold. Ibig sabihin, yung ilan yung sa majority threshold? 55 o 51, ganun. Diba? Notably, these figures represent the lowest ratings for the Vice President recorded since December 2023. Yun po kasi yung panahon na nagsimula talaga siyang bumulusok . Bakit? Tinatanong siya, anong ginawa mo sa budget na confidential funds noong 2022? Yung December na binigay sa'yo. Diba? Way back September yan, ayaw niya sinasagot niya ng matino. And then, after she figured out that she made a mistake, inatake niya yung mga nagtatanong. Tinira niya si Risa Ontiveros. Sabi niya, wala ako talagang respeto dyan kay Risa. Imbis na i-explain niya sa media o sa mga kaharap niya, di ba? Tapos sabi pa niya, yun yung kung sinong kumokontra sa confidential fund, di ba? Mga ganun, kalaban ng bayan. Ng logic yan. May karapatang tanongin yung mga yun. Sila yung nag-aaproba ng budget at yung pinagkunan ng 125 million galing po sa inaprubahan nilang budget ng Pangulo. Ayan trust and performance yan. November 10, 20, hanggang 16, sinagawa yung survey na to ng Okta Research. So trust rating ni Sara ay 49%. Ang performance niya is 48%. Si BBM naman 65%. In trust, and then yung performance is 64. So parang nagpalit na lamang sila ng pwesto. Si Martin Romualdez, tumaas na rin po siya sa majority threshold. Okay, 58, 59. Yan. So dito po ito, tiwala ho ang pinag-uusapan dito. No? Trust rating ho ito. Yung pagtitiwala ng taong bayan. Diba? Hindi ito performance, pagtitiwala yan. Kaya rito, pinatutunayan rin nito, totoo yung mga surveys namin ng mga iba't ibang mga vloggers. Ang tanong namin, kanino po kayo mas nagtitiwala? Sa presidente ba? O sa vice president? Sabi ng mga tao, sa presidente. Kasi siya nagpapatakbo ng bansa . Tapos yung isang natanong pa nga namin yung babae, yung matanda, yan. Akala ko si Sara ang pinagkakatiwalaan niya. Yan. Walang ginawa yang hayop na yan kundi manggulo. Yung kali survey namin ng survey channel doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Bago magbagong taon. 'Di ba? Saklap 10 points ang isinadsad. Wow. Alam niyo bakit bakit ito big deal kung tutuusin para kay Sara. Kasi wala namang mandatong binigay sa kanya ang saligang batas. 'Di ba? Walang binigay. Ang trabaho ng Office of the Vice President ay hahalili kapag kinailangan ng pagkakataon. Hindi na makapag-function sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, hindi na ma-discharge ng Pangulo yung trabaho niya. Saka lamang po siya makaka-assume. So, habang nakatambay ang trabaho po ng Vice President, ina-update niya ang sarili niya sa lahat ng mga nangyayari. Kaya dapat lagi siyang nakasuporta sa Pangulo.
Di ba? Dapat nga, ang posisyon ng Vice President ay Executive Secretary. At matuto na maghintay ng panahon na siya naman na ang kakandidato sa pampanguluhan. Hindi yung nagmamadali. Di ba? Para gusto nyo palang magpresidente. Bakit hindi ka pa tumakbong presidente noong 2022? Like yung claim niya na I already won. I already have the presidency in 2022. Shit! Ba't hindi ka nag-file? Meron kang dalawang COC. Meron siyang dalawang budol COC. Kasi uso pa nun yung substitution style. Di ba? At si Digong, kaplastikan, na inignore namin because I was still supporting and protecting Duterte at the time. Ignore lang namin yung sinabi niya na, pero nagulat ako ron na sabi niya, bakit tumakbo ng vice, mataas siya sa survey, si Marcos mababa. Kaya ako naniniwala ako talaga kung bakit sila ngayon nagkukumahog na mapabagsak na si PBBM. To the point, di ba, ginamit pa ang Iglesia ni Cristo. At nagpagamit naman. Dahil kaalyado nila, kasama sa ticket, itong si Marcoleta. Diba? Pag binanalo si Marcoleta, tragis siya, malaking kahihiyan yan. Kahiyaan na. Kasi kailangan nilang, bago tuluyang mawala ang tiwala ng taong bayan at suporta kay Sara, kailangan nilang makuha yung kapangyarihan. Para kahit mawala na yung tiwala ng taong bayan, katulad nung kay Gloria Arroyo noon, at least ang importante, nakuha niya na yung pwesto kay Erap. At siya na yung may kapangyarihan, di ba, para harapin, banggain, gamit ang puwersa ng gobyerno. Lahat ng mga kumukontra sa kanyang ginawa. Di ba? Kaya nga nung time ni Gloria, parang buong panahon naka-martial law . Hindi lang nga pre-proclaim yun. Ang proklamasyon lang noon, state of emergency. Ngayon, yun ang pinapangarap ng mga kalaban ni BBM, martial law. Mag-i-impose para pigilin yung rally. Hindi nangyari. Sabi pa nila hanggang at 13 na lang. Pagising nila, masakit na naman kalooban nila. BBM pa rin ang presidente. So, kaya ho nawawala ang tiwala ng taong bayan, ayaw magpaliwanag. Ayaw nun mag-take ng oath. Di ba? Nung nakaraan, napilitan ng mag-take ng oath. Hindi naman natuloy siya tinanong. Kasi alam na kung anong isasagot niya . Di ba? Forgo na naman. Alam kung ano yung purpose, bakit nandun siya. Hindi para magbigay linaw, kung hindi para magbantay. Ay, nako, she already dropped the balls. Diba? She had moment sana para magdepensa. Ang problema, ayaw niya magpaliwanag. To the point, nilaglag na yung mga tauhan. Tingin ko ho, naka-apekto ng malaki yan. Kasi, nabulgar patuloy. Bakit tinangkang harangin? Yung paglabas ng audit observation memo, yung AOM, di ba? Yun pala, doon para sila matataranta at naglagay na sila ng mga liquidation nila, mga acknowledgement receipts, at yun ang nakita na nga, sina Mary Grace Piatos. Those are code names. Pero wala rin po silang proof na itong mga gumamit ng code names na yan ay real person. Kasi kung totoong malinis ang trabaho, simple lang yan . Sabi nga ni Aling Gina Acosta, iba yung ginagawa nila rito sa confidential funds . Iba rin sa Davao. Nung tinanong ni Beatrix, di ba, ni Congresswoman Jinky Luistro, kung ikaw ang nagdi-disburse ng pera, ibibigay mo ba ng walang pinipirmahan? Sabi niya, hindi po. Di ba kasi dapat naman base nga sa guidelines, dapat may logbook yan, sabi ni Ping Lacson. Dapat, yung gumagamit kayo ng code names, sino sa field ang binigyan nito, meron kayong blue book, o sino si Mary Grace Piatos, andito yung identity niya. Just in case, kailanganin ng COA na i-verify. Kunwari, random testing, sino tong mga to? Okay, matawagan nga yung mga identity nito. Hindi naman po ito dinadivulge sa publiko, bawal yun. Pero pwede hong gawin ng COA. Kaya ang COA nagduda.
Kasi, puro liquidation nila, papel. Walang iba pang attachment na ebidensya. Oh, 'di ba? Ba't kailanganin hanggang sa February pa ngayong taong ito? Po, tragis na yan. Ang pinag-uusapan nating pera, 2022 pa. 'Di ba? 2023. Ang haba ng palugit. Ililiquidate lang kung paano ginastos. Ang tagal na sa politika. So, doon po nakaapekto ng malaki yan sa pagtitiwala ng taong bayan. Kaya hindi nakapagtataka itong pagsadsad ng 10 points. Okay? Sa pagtitiwala ng taong bayan. Dito naman kay PBBM, bumaba, no? Ng at least 4 yung kanyang trust rating. September 69, ngayong November naging 65. 'Di ba? Mataas pa rin ho sa kabuuan. So, ang NCR niya 66, bumaba rin, dating 69 naging 66. Yung balance Luzon 78 naging 74. Lahat naman po bumaba sa kanya. Okay, pero ito ho yung nakakatuwa, ang Mindanao. Maliit lang ang ibinaba, 5 lang. 'Di ba? So very minimal. Kay Sara, ito, sa kabuuan ng bansa, 10 ang porsyentong nabawas. Pagdating sa NCR, ito pinaka-crucial, 17, mga kababayan. Imagine, 17 po yung nalaglag sa kanya dito sa NCR. So kaya ho pala, papunta-punta ng Baclaran. Diba? Tapos ito namang itong Visayas, bumaba rin siya ng 2 points. Yan. So, and then Mindanao, negative or minus 5. Yan, ito. Pero pinakamalaki rin ho niyang ibinaba dito ho sa socio-economic classes, ang class E. Ang laki ng ibinaba niya, 13. No, so kumbaga ho, sa mga nasa laylayan ng lipunan, nabawasan ng malaking puntos ang tiwala nila kay VP Sara. Okay? Yan. Oo, obvious naman talaga, JD. Gusto talaga nilang maupo siya. Diba? Bago nga tuluyang mawalan tiwala ng taong bayan hanggang Mindanao, tingin ko mangyayari yan kung papaabutin pa ng hanggang 2028. Oh. Diba? Okay? Oh, sabi ni Pia Online. Rating, kayo-kayo lang naman gumagawa niyan. Ay, hindi po. Wala akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito. Hindi ho ako nag-survey nito. Okay, si Okta Research po. Ang style ho ng Okta ay alam ko katulad din sa publiko, nagpapadala sila ng mga emails, tapos yung mga tao magre-respond sa kanila. Ganun yung ginagawa nila. Hindi nyo ba napapansin mukhang lilipat na sa kabilang bakod ang mga politiko nyo? Hindi. Wala naman pong gano'n na napapansin kami. Kayo, palagay nyo lang naman yun na may napapansin kayo. Di ba? Okay, iwan muna natin ito. No? Kasi ito na naman pinakikita rito na tuloy-tuloy ho since 2023, December, nagsimula na ang pagbulusok ni Sara. Dahil yan sa mahiwagang confidential funds na 125 million. Oh. Kasi unang-una, bakit nga nauwi pa sa pag-issue ng ang COA ng Notice of Disallowance? Maswerte na lang at nilinaw ng Korte Suprema na walang kapangyarihan magpataw ng parusa ang COA. Kaya yung inutos na isauli ninyo, yung 72 million pesos pa yun, o 73 million pesos, hindi na po nila, wala na pong visa yung utos na yan ng COA. Pero ang masaklap nito, baka kailanganin pa ng ombudsman ang mag-utos. Makakasuhan pa siya. Diba? Oh, mas mahirap yun. Sabi ko nga nung una kung sa tingin nyo may mali kayo, isang swelduhan lang naman yung 72 million na yan, maano ba namang, sige, bayaran ko na, I made a mistake, di na ako ulit. Oh, di tapos na ang problema, wala na. Diba? Wala nang alingas-ngas. Oh, gasino lang naman yun, bilyonarya naman sila. No. Diba? Kung hindi sila bilyonarya, pakilabas ng SALN.